Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Dakila at mahabagin naming Amang Diyos, na sa amin po ay patuloy na nagmamahal. Panginoon, pinasasalamatan ka po namin dahil po sa napakadakilang biyaya na pinagkaloob niyo po sa amin. Bagaman hindi po kami karapat-dapat sa biyayang ito, Panginoon, subalit ikaw po ay nahabag sa amin at isinugo mo po ang iyong bugtong na anak na si Jesus dun sa krus upang dumanak ang kanyang napakahalagang dugo para malinis po kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Kaya Panginoon, kami po ay labis na nagpapasalamat. Ngayong araw po Panginoon, pakiusap, samahan at tulungan niyo po kami na maunawaan po namin ang iyong salita. Higit po ako Panginoon, ako po ay mahina sa lahat sa karunungan, kaya ako po'y dumadalangin na tulungan niyo po ako at pagkalooban niyo po ako ng sapat na karunungan upang may pahayag ko po ang iyong salita, Panginoon. Panginoon, mula po sa pasimula hanggang sa pagtatapos po ng pag-aaral namin ng salita ng Diyos, ay sa ilamang po kami aasa at magtitiwala. Ito po yung aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, magandang araw po sa inyo lahat. So para po sa church school, yung pag-aaralan po natin ngayon ay sa Unit 3. Ang pamagat po, yung title ay Confrontation on Mount Carmel. Makikita po natin ang kwentong ito sa Unang Hari, chapter 18, verse 1 hanggang 40. So dito po sa script, ang Diyos ay hindi nagpadala ng ulan sa lupain ng Israel upang parusahan si Haring Ahab at ang mga Israelita na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa kabila ng parusa ng Diyos, ang mga tao ay hindi nagsisi at sila ay nagpatuloy sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang dahilan kung bakit pinarusahan sila ng Diyos ay dahil sa pagtalikod nila sa Panginoon na siyang naglabas sa kanila mula sa lupain ng pagkaalipin. Nang 3 taon nang walang ulan, ang Diyos ay nangusap kay Elias na pumunta kay Ahab upang sabihin ang salita ng Diyos. So dito makikita po natin yung dahilan kung bakit naghirap po yung hilagang Israel. Sa Unang Hari chapter 18 verse 17 hanggang 18, nang makita ni Ahab si Elias, sinabi ni Ahab sa kanya, "Ikaw ba iyan? Ikaw na nanggugulo sa Israel." Siya'y sumagot, "Hindi ako ang nanggugulo sa Israel, kundi ikaw at ang sambahayan ng iyong ama, sapagkat inyong tinalikuran ang mga utos ng Panginoon at sumunod sa mga Baal." So dito makikita natin yung dahilan kung bakit sila naghirap. Na makikita natin sa talatang ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng kahirapan sa lupain ng Israel. Inakala ni Ahab na si Elias ang dahilan kung bakit nagkaroon sila ng kahirapan, kaya ipinahanap ni Ahab si Elias upang patayin. Kaya nang pagkakataong magharap si Elias at si Ahab, sinabi ni Ahab kay Elias, "Ikaw ba iyan? Ikaw na nanggugulo sa Israel." Subalit sinabi sa kanya ni Elias, "Hindi ako ang nanggugulo sa Israel, kundi ikaw at ang sambahayan ng iyong ama, sapagkat inyong tinalikuran ang mga utos ng Panginoon at sumunod sa mga Baal." So sabi ni Elias, ang dahilan kung bakit kayo naghirap, sapagkat tinalikuran ninyo ang utos ng Panginoon at sumunod sa mga Baal. Dito sa Jeremias chapter 2, verse 12 hanggang 13, "Magtaka kayo, o mga langit, sa bagay na ito, at magulat kayo, mawasak kayong lubos, sabi ng Panginoon. Sapagkat ang bayan ko ay gumawa ng dalawang kasamaan, tinalikuran nila ako, ang bukal ng mga tubig na buhay, at gumawa para sa kanila ng mga tipunan ng tubig na mga sirang tipunan na hindi malagyan ng tubig. Dahil sa kasalanan ng mga Israelita, sila ay pinarusahan ng Diyos. Ang Panginoon ay pinagmumulan ng lahat ng mga bagay. Kaya kung tatalikuran ng mga tao ang Diyos at mamumuhay para sa kanilang sarili, ito ay pamumuhay na walang kabuluhan." Sa Roma chapter 11 verse 36, "Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at para sa Kanya ang lahat ng mga bagay, sumakanya nawa ang kalwalatian magpakailanman."
At dito sa Awit, chapter 16, verse 2, sinasabi ko sa Panginoon, ikaw ang aking Panginoon. Ako'y walang kabutihan kung hiwalay ako sa iyo. So sabi dito, yung tao ay walang kabutihan kung hiwalay ang tao sa Diyos. Kaya ang dahilan ng kahirapan ng tao ay dahil sa pagtalikod sa Diyos. Dito makikita natin yung dahilan ng pagpaparusa ng Diyos. Hukom chapter 10 verse 6 hanggang 8. Ginawa uli ng mga anak ni Israel ang kasamaan sa paningin ng Panginoon at naglingkod sa mga Baal. Kay Astarte sa mga Diyos ng Syria, Sidon, Moab, ng mga Amonita at sa mga Diyos ng mga Filisteo. At pinabayaan nila ang Panginoon at hindi naglingkod sa Kanya. Kaya't ang galit ng Panginoon ay nagdingas laban sa Israel at Kanyang pinagbili sila sa kamay ng mga Filisteo at ng mga anak ni Amon. Kanilang pinahirapan at inapi ang mga anak ni Israel ng taong iyon. 18 taon nilang pinahirapan ang lahat ng mga anak ni Israel na nasa dako roon ng Hordan sa lupain ng mga Amoreo na nasa Gilead. Pinahirapan sila ng Diyos gamit ang ibang mga bansa. Ginawa ito ng Diyos sa kanila upang ipaunawa sa kanila ang kasalanang nagawa nila. Tumalikod sila sa Diyos at nagsisamba sa mga Diyos-Diyosan, kaya dahil lubas silang pinahirapan ng Diyos at sa kanilang paghihirap, naunawaan nila ang kanilang kasalanan sa harap ng Diyos. Kaya dito sa chapter 10 ng Hukom, verse 10, kaya dumaing ang mga anak ni Israel sa Panginoon. Kami ay nagkasala laban sa iyo, sapagkat aming pinabayaan ng aming Diyos, at kami ay naglingkod sa mga Baal. So naunawaan nila na kung bakit sila naghirap, kung bakit sila pinahirapan ng ibang bansa, ay dahil pinabayaan nila ang Panginoon. Kaya sabi nila dito, naunawaan nila, kami ay nagkasala laban sa iyo, sapagkat aming pinabayaan ang aming Diyos, at kami naglingkod sa mga Baal. Kaya mahalaga na suriin natin ang ating mga sarili. Marahil, may nagawa tayong mali kung bakit dinadanas natin ang pagpaparusa ng Diyos. Hindi naging ganon si Ahab. Sinisi niya si Elias dahil inakala niya na si Elias ang dahilan kung bakit walang ulan sa kanilang lupain. Hindi niya napagtanto na dahil sa kanilang kasamaan kung bakit hindi nagpadala ng ulan sa kanilang lupain. So dito, sa script natin, ipinagbili ni Ahab ang kanyang sarili upang gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon. Sa unang hari, chapter 21, verse 20, at sinabi ni Ahab kay Elias, natagpuan mo ba ako, o aking kaaway? At sumagot siya, natagpuan kita, sapagkat iyong ipinagbili ang iyong sarili upang gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon. Verse 25, walang gaya ni Ahab na nagbili ng kanyang sarili upang gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon, at inudyokan si Jezabel at inudyokan ni Jezabel na kanyang asawa. So itong asawa niya si Jezabel na hintil, ito yung nag-udyok kay Ahab para gumawa ng kasamaan. Si Ahab ang pinakamasamang naging hari sa hilagang Israel kaysa lahat ng mga hari ng Israel na nauna sa kanya. Ang kanyang ama na si Omri ay gumawa din ng kasamaan sa paningin ng Panginoon sapagkat siya'y lumakad sa lahat ng landas ni Jeroboam at ang kanyang mga kasalanan ang naging sanhi ng pagkakasala ng Israel upang ibunsod sa galit ang Panginoon. Sapagkat sila ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan at isa sa kanyang malaking pagkakamali ay pinahintulutan niyang maging asawa ng kanyang anak na si Ahab, si Jezabel, na anak ni Etbaal, na hari ng Sidon na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Naging anak ni Ahab kay Jezabel si Atalia, na naging asawa ni Jehoram na hari ng Juda, at ito ang nagtulak sa Juda upang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Gaya ng hilagang Israel, pagkamatay ni Jehoram na hari ng Juda, ang kanyang anak na si Ahasias ang sumunod na naging hari sa Juda. At siya naghari sa loob ng 1 taon. At gumawa din siya ng kasamaan gaya ni Ahab na kanyang lolo. At nang siya ay mamatay, ang kanyang ina na si Atalia ang naging reyna sa Juda, kapalit ni Ahasias. At itong si Atalia na reyna ng Juda, pinagpapatay ang mga anak ng kanyang anak. Paano magagawa ng isang lola na patayin ang kanyang mga apo? Nangyari ito dahil sa kasamaan ng kanilang mga magulang.
dahil sa pagkakamaling nagawa ni Ahab sa pag-aasawa ng isang hentil na si Jezabel. Nagdulot ito ng malaking pagkakasala hindi lamang sa hilagang Israel kundi sa timog Juda. Kasi itong si Jezabel, ito yung nag-udyok kay Ahab para gumawa ng kasamaan. At yung mga naging anak ni Ahab ay sinundan yung kasamaang ginawa ng kanilang ama na si Ahab. Dahil sa ang namumuno sa hilagang Israel ay ang pinakamasamang hari na si Ahab at si Jezabel na masamang reyna na sumasamba sa mga Baal, ang mga tao ay lubos na tumalikod sa Panginoon at naglingkod kay Baal at Asera. Ang Diyos na si Baal ay ang Diyos na sinasamba ng mga naninirahan sa lupain ng Kanaan. Dahil sa kasalanan ng Israel, sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ang dahilan kung bakit hindi umulan sa loob ng 3.5 taon. Subalit sa kabila nito, hindi sila nagsisi at sila ay nagpatuloy sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Inisip ni Ahab at ni Jezabel na kung bakit hindi umuulan sa kanila ay dahil sa pagtalikod ay dahil sa mga naglilingkod sa Panginoon at hindi kay Baal. Kaya pinapatay nila ang lahat ng mga naglilingkod sa Panginoon at ipinahanap nila si Elias upang patayin. Subalit iningatan ng Panginoon si Elias. Dito sa unang hari chapter 18 verse 19, ito yung sinabi ni Elias kay Ahab nang magharap sila. Ngayon ngay magsugo ka. Tipunin mo sa akin ang buong Israel sa bundok Carmel, ang 450 propeta ni Baal, at ang 400 propeta ni Ashera na kumakain sa hapag ni Jezabel. Sa pagkakataong ito, iniutos ni Elias kay Ahab na tipunin ang buong Israel at ang 450 propeta ni Baal at ang 450 propeta ni Baal at ang 400 propeta ni Ashera upang patunayan sa kanila ni Elias na ang Panginoong Diyos ang tunay at nag-iisang Diyos. Sa panahon ito, karamihan sa mga tao ay naniniwala kay Baal at ang naniniwala sa tunay na Diyos ay kakaunti lamang, kaya itinuturing nila na ang paniniwala sa Panginoon ay maling pananampalataya at isang kasalanan na karapat-dapat sa kamatayan. Dito sa script, maaari tayong mahulog sa kasalanan ng mundong ito, mahulog sa mga Diyos-Diyosan ng mundong ito, at makalimutan ng Diyos. Kung gayon, ano yung dapat nating gawin habang nabubuhay tayo dito sa makasalanang henerasyong ito? Una, sabi dito sa number 1, maging matatag sa sinasampalatayanan. Sa panahon ni Elias ay napakahirap na mapanatili ang pananampalataya. Naroon ang kamatayan, kahirapan at tagutom. Gayunpaman, lakas loob siyang humarap kay Ahab. Si Ahab na nagbabanta ng kanyang buhay at sa harap ng maraming tao na naniniwala kay Baal upang ipahayag sa kanilang lahat na ang kanilang paniniwala ay kasinungalingan, na ang kanilang pinaniniwalaang Diyos ay hindi tunay na Diyos na gawa ng kamay ng tao at magpatotoo sa kanila na ang Panginoon ay ang tunay na Diyos. Paano naman sa atin? Kung titignan natin ang sitwasyon ni Elias sa sitwasyon natin ngayon, tayo ay higit na nasa mas maayos na sitwasyon. Subalit, marami ang nahihirapan na mapanatili ang kanilang pananampalataya kahit na nasa maayos silang sitwasyon. Kahit na sa harap ng mga tao bilang mga Kristiyano, hindi dapat natin itinatakwil ang ating pananampalataya. Bagkus, may lakas ng loob dapat tayo na ipahayag ang ating paniniwala o yung ating pinaniniwalaan sa harap ng maraming tao. Dito po sa script, upang mapaglabanan ng kasamaan sa mundong ito, dapat nating palakasin ang ating pananampalataya sa Diyos na ating pinaniniwalaan. Dito sa Efeso chapter 6 verse 12, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na naghahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbo ng espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Kung aasa tayo sa sarili nating lakas, hindi tayo magtatagumpay laban sa kasamaan
ng mundong ito. Kaya, kailangan po nating palakasin ang ating pananampalataya sa Diyos. Pangalawa, isuot natin ang buong kasuotang pandigma. Kailangan natin isuot ito para makatagal tayo sa pakikipaglaban. Efeso chapter 6 verse 11 hanggang 17. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakanan ng dyablo. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na naghahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw ng masama, at kung magawa na ninyo ang lahat ay tumayong matatag. Kaya tumindig kayo na ang inyong mga baywang ay nabibigkasan ng katotohanan na suot ang baluti ng katwiran, at nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. Kasama ng lahat ng mga ito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na sa pamamagitan nito ay inyong masusugpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. At taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang espiritu at ang tabak ng espiritu na siyang salita ng Diyos. So sabi ito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na sa pamamagitan nito ay inyong masusugpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. Lagi tayong pinapana ni Satan. Kaya para maging protektado tayo, kailangan nating isuot yung ating kasuotang pandigma. Kasabay nito, sabi dito, taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng espiritu na siyang salita ng Diyos. Ito yung sandatan natin para makipaglaban tayo sa mga pakanan ng dyablo. Sabi diyan, at ang tabak ng espiritu na siyang salita ng Diyos. Diba? Gaya ng leon, kung wala siyang pangil, walang silbi. Tayo bilang mga Kristiyano, kung wala tayong salita ng Diyos, ay paano tayo makikipaglaban? Kaya, yung tabak na siyang salita ng Diyos, ito yung kailangan nating dalhin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay para makatagal tayo sa mga pakana ng dyablo. Sa number 3, dapat nating masigasig na ipahayag ang buhay na Diyos. Ephesians chapter 6 verse 19 hanggang 20, idalangin din ninyo ako upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubukas ng aking bibig, upang ipahayag na may katapangan ng hiwaga ng ebanghelyo. Dahil dito, ako ay isang sugong may tanikala, upang ito'y aking maipahayag na may katapangan gaya ng nararapat na aking sabihin. So nang isinulat niya po sa Pablo ang sulat ng Efeso, siya po ay nasa bilangguan sa Roma. At ngayon, at ayon sa sinabi sa kanya ng Panginoon, kung paano nagpatutok siya sa Jerusalem patungkol sa Panginoon, ay kailangan din siya magpatotoo sa Roma sa harapan ng mga gobernador at ng mga hari. Kaya ang prayer request ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso ay hindi upang magkaroon ng maayos na sitwasyon, kundi magkaroon siya ng katapangan na ipangaral yung salita ni Kristo sa harap ng maraming tao. Maging si Apostol Pedro at saka ni Apostol John, di ba? Sa Gawa, chapter 14, verse 13, may kita natin doon yung katapangan nila. Pagkatapos nilang matanggap yung Espiritu Santo, ipinangaral nila yung salita ng Diyos sa harap ng maraming tao, sa harap ng mga matatanda, sa harap ng mga pari, ng mga Fariseo, doon sa Sanhedrin. Matapang nilang ipinangaral yung salita ng Diyos kahit na may pagbabanta sa kanilang buhay. Sabi sa kanila, pag ipinangaral niyo pa yan, ikukulong namin kayo. Kahit na ikinulong sila, kahit na hinagpas sila, kahit na pinagbantaan sila, sabi doon, araw-araw pinapangaral nila yung salita ng Diyos sa bawat bahay. Dahil nagkaroon sila ng katapangan para ipangaral ang salita ng Diyos. Napuspos sila ng Espiritu Santo. So dito, unang hari, chapter 18, verse 21 hanggang 22, si Elias ay lumapit sa buong bayan na nagsabi, hanggang kailan kayo magpapatalon-talon sa dalawang magkaibang kuro-kuro? Kung ang Panginoon ay Diyos, sumunod kayo sa Kanya. Ngunit kung si Baal, sa Kanya kayo sumunod. At ang bayan ay hindi sumagot sa Kanya kahit isang salita. Na magkagayoy, sinabi ni Elias sa bayan,
Ako at ako lamang ang naiwang propeta ng Panginoon. Ngunit ang mga propeta ni Baal ay 450 lalaki. Matapang na hinarap ni Elias ang buong bayan at ang 450 propeta ni Baal at 400 propeta ni Asera. Si Elias ay may likas na gaya din natin. Makikita natin yan sa Santiago chapter 5 verse 17. Isa din siyang ordinaryong tao na may kahinaan gaya natin. Kaya nga nang pagbantaan ni Jezabel ang kanyang buhay, siya ay natakot at umalis upang iligtas ang kanyang buhay. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit matapang na hinarap ni Elias ang buong bayan at ang mga propeta ni Baal at Asera ay dahil si Elias ay puspos ng Espiritu Santo. Kaya magagawa din natin ang gawain ng Panginoon kung tayo ay mapupuspos ng Espiritu Santo upang tayo ay magkaroon ng katapangan upang ipangaral ang salita ng Diyos. Tayo ay nabubuhay sa makasalanan ng sanlibutan at maaring maligaw ang ating mga puso sa mga bagay dito sa sanlibutan. At ito ang magtulak sa atin upang makalimutan natin paglingkuran ng Diyos. Kaya gaya ni Elias, dapat nating panghawakan ng matatag ang ating sinasampalatayanan. At gaya ni Elias, dapat lagi tayong nasa panig ng Diyos na siya lamang ang ating pinaglilingkuran. Dito sa Josue chapter 24 verse 14 hanggang 15, sinabi ni Josue sa buong bayan ng Israel, "Ngayon nga'y matakot kayo sa Panginoon at paglingkuran ninyo siya sa katapatan at sa katotohanan. Alisin ninyo ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog at sa Ehipto, at inyong paglingkuran ang Panginoon. Ngayon, kung ayaw ninyong paglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog, o ang Diyos ng mga Amoreo na ang lupain nila ay inyong tinitirhan. Ngunit sa ganang akin at sa aking bayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon." Yung sagot nila, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Dapat ganito rin tayo. Meron tayong puso, may katapangan na sabihin, yung Panginoon ang aming paglilingkuran. Upang mapaglingkuran natin ang Panginoon, dapat nating tanggalin ang mga Diyos-Diyosan sa ating buhay. Magkaroon dapat tayo ng masidhing determinasyon na ang Panginoon lang ang dapat nating paglingkuran. So, kailangan nating alisin. Upang mapaglingkuran natin ang buhay na Diyos, kailangan nating alisin yung mga Diyos-Diyosan sa buhay natin. Dahil kung hindi, sabi dito sa Lucas 16 verse 13, walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopotan niya ang isa at ibigin ang ikalawa, o kaya magiging tapat sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Kaya pinagpili sila ni Josue. Piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Dapat kayong mamili ng isa lang. Kasi sabi dito, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Hindi tayo makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Kaya magkaroon tayo ng determinasyon na yung Panginoon lang yung dapat nating paglingkuran. Unang Hari chapter 18 verse 36 hanggang 37, sa oras ng paghahandog ng alay sa hapon, si Elias na propeta ay lumapit at nagsabi, "O Panginoong Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Israel, ipakilala mo sa araw na ito na ikaw ay Diyos sa Israel at ako ay iyong lingkod, at ikaw at aking ginawa ang lahat ng bagay na ito sa iyong ipinag-uutos bagay na ito sa iyong ipinag-uutos. Sagutin mo ako, Panginoon, sagutin mo ako, upang malaman ng bayang ito na ikaw, Panginoon, ay Diyos, at iyong pinanunumbalik ang kanilang mga puso." Sabi dito ni Elias, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at ni Israel. Yung Diyos ni Abraham, yung Diyos ni Isaac, yung Diyos ni Israel, ay siyang Diyos din natin. Pagkatapos ihandaan ni Elias ang dambana at ang handog na susunugin, nanalangin siya sa Diyos. So, inihandaan niya yung dambana, inihandaan niya yung baka na susunugin. At dito, may kita natin yung pagnanais ni Elias na manumbalik yung mga Israelita sa Diyos na naligaw dahil sa mga Diyos-Diyosan. Ganito din dapat tayo. Ganito din dapat ang gawin natin kapag nag-evangelize tayo.
dapat nating ihanda ang lahat kapag nag-evangelize tayo. Mahalaga ang preparation para sa effective na evangelism. At pagkatapos dapat tayong manalangin sa Panginoon na gamitin niya ang ating preparation para sa pagliligtas ng mga tao. Kung paano nanalangin si Elias na nais niyang panumbalikin ang mga tao sa Diyos, dapat ganito din ang ating panalangin. Magkaroon tayo ng masidhing panalangin na manumbalik sa Diyos ang mga tao na na-evangelize natin. Tularan natin yung ginawa dito ni Elias. Nag-prepare siya, inihandaan niya yung lahat, at pagkatapos nanalangin siya ng masidhing panalangin na nagnanais siya na manumbalik yung mga taong ito sa tunay na Diyos. So gaya ng sinabi ko, sa evangelism napakahalaga ng ating preparation. Kailangan nating magtayo ng dambana, tapos ilalagay natin lahat na mayroon tayo doon. Yun yung sacrifice natin. Katayaan nating sunugin yan ng Panginoon. Doon nating makikita yung resulta kung paano kikilos sa atin yung Panginoon. Kaya mahalaga po yung preparation, sacrifice, pagkatapos yung ating panalangin. Yung panalangin natin na meron tayong pagnanais na manumbalik yung mga taong na-evangelize natin sa Panginoon. Dito sa Daniel chapter 12 verse 3, ang mga pantas ay magdinining na tulad ng kaniningan ng langit, at ang mga nagpabalik ng marami sa katwiran ay parang mga bituin magpakailanman. Sabi diyan, at ang mga nagpabalik ng marami sa katwiran ay parang mga bituin magpakailanman. Dito sa unang hari chapter 18 verse 39, nang makita iyon ng buong bayan, sila ay nagpatira pa at kanilang sinabi, ang Panginoon ang siyang Diyos. Ang Panginoon ang siyang Diyos. Dito na lang napatunayan na yung Diyos na sinasampalatayanan ni Elias ay ang tunay na Diyos, at yung sinasampalatayanan nilang Diyosan ay peke. Dito, paano kung hindi matapang na hinarap na Elias ang mga bulaang propeta ni Baal at Asera? Paano kung hindi ipinakita ni Elias sa harap ng buong kapulungan ng Israel ang kanyang pananampalataya sa Diyos? Ang pananampalataya ni Elias sa Diyos ang dahilan kung bakit matapang niyang inihayag sa harap ng maraming tao na ang Panginoon ay ang tunay na Diyos. Kung hindi natin iahayag ang ating pananampalataya sa Diyos, paano natin mapapatunayan sa iba na ang ating pinaniniwalaan ay tama? So gaya ni Elias, dapat matapang tayong ihayag sa harap ng maraming tao yung ating pananampalataya sa pamilya, sa kaibigan, sa kamag-anak. So hindi dapat natin itinatakwil o ikinakaya yung ating pinaniniwalaan sa harap ng maraming tao. Dito sa Daniel chapter 6 verse 25 hanggang 27, na magkagay sumulat ang haring si Dario sa lahat ng mga bayan, bansa at wika na naninirahan sa buong lupa. Kapayapaan ay sumagana sa inyo. Ako'y nag-utos sa lahat ng sakop ng aking kaharian. Ang mga tao ay dapat manginig at matakot sa Diyos ni Daniel, sapagkat siya ang buhay na Diyos at nanatili magpakailanman. Ang kanyang kaharian, kapayapaan ay sumagana sa inyo, ako'y nag-uutos na sa lahat ng sakop ng aking kaharian, ang mga tao ay dapat manginig at matakot sa Diyos ni Daniel, sapagkat siya ang buhay na Diyos at nananatili magpakailanman. Ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak at ang kanyang kapangyarihan ay walang katapusan. Siya ay nagligtas at nagpalaya. Siya ay gumagawa ng mga tanda at mga kababalagan sa langit at sa lupa, sapagkat iniligtas niya si Daniel mula sa kapangyarihan ng mga leyon. Dito napatunayan ni Haring Dario, sabi diyan, sapagkat siya ang buhay na Diyos at nanatili magpakailanman. Napatunayan ni Haring Dario na yung sinasampalatayanan ni Daniel ay ang tunay na Diyos. Papaano po? Dahil ipinakita ni Daniel yung kanyang pananampalataya. Nangyari ito dahil hindi tinakwil ni Daniel ang kanyang pananampalataya sa Diyos.
Kahit na may banta sa kanyang buhay, kahit na alam niya na itatapon siya sa yungib ng leon, kapag nanalangin siya sa Diyos, ginawa pa din ni Daniel ang kanyang nakaugalian na manalangin sa Diyos. Gaya ng nalalaman natin, iningatan ng Diyos si Daniel sa yungib ng leon, at dito napatunayan ni Dario na ang sinasampalataya ng Diyos ni Daniel ay totoo. So napakagandang talata po, di ba? Dapat maging ganito rin po tayo sa harap ng maraming tao. Matatag nating panghawakan yung ating pinaniniwalahan, yung ating sinasampalataya ng Diyos. Dapat hindi natin ikompromiso yung ating pananampalataya. Dapat nating matatag na panghawakan. Dito sa unang hari, chapter 18, verse 40, at sinabi ni Elias sa kanila, huliin ninyo ang mga propeta ni Baal. Huwag hayaang makatakas ang sinuman sa kanila, at kanilang dinakip sila. Sila'y ibinaba ni Elias sa batis ng Kishon, at pinatay roon. So ito yung utos ng Diyos na ang utos ng Diyos, patayin yung mga bulaang propeta na nagsasalita na hindi naman sinalita ng Diyos. May kita natin ito sa Deuteronomy. Sa Deuteronomy chapter 13 verse 1 hanggang 5. Kung may lumitaw sa inyo na isang propeta o isang mapanaginipin ng mga panaginip, at bigyan siya ng isang tanda o kababalaghan, at ang tanda o ang kababalaghan ay nangyari na kanyang sabihin sa iyo, sumunod tayo sa ibang mga Diyos na hindi mo kilala at ating paglingkuran sila. Huwag mong papakinggan ang mga salita ng propetang iyon o ng mapanaginiping iyon, sapagkat sinusubok kayo ng Panginoon ninyong Diyos upang malaman kung iniibig ninyo ang Panginoon ninyong Diyos ng inyong buong puso at kaluluwa. Kayo lalakad ayon sa Panginoon ninyong Diyos at matatakot sa Kanya. Tutupad ng Kanyang mga utos, susunod sa Kanyang tinig, maglingkod sa Kanya at mananatili sa Kanya. At ang mga propetang iyon o ang mapanaginiping iyon ay papatayin, sapagkat siya'y nagsalita ng paghihimagsik laban sa Panginoon ninyong Diyos na naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto at tumubos sa iyo sa bahay ng pagkalipin, upang iligaw ka sa daan na iniutos ng Panginoon ninyong Diyos upang inyong lakaran. Ganito mo haalisin ang kasamaan sa gitna mo. So, yung utos ng Diyos ay ginawa ni Elias na patayin yung mga bulaang propeta na nagsasalita ng kasinungalingan. So, dito may kita natin yung sikreto ng pagtatagumpay ni Elias. So, dapat nating malaman ito upang magtagumpay din tayo sa ating Christian life. Number 1, si Elias ay taong mapanalangin. Masigit niyang nakilala ang Diyos at natuto siyang magtiwala sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang personal na panalangin. Dito may kita natin, sa pamamagitan ng kanyang pagdarasal, hindi umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. Sa pamamagitan ng kanyang pagdarasal, nabuhay muli ang anak na lalaki ng babaeng balo. Sa pamamagitan ng kanyang pagdarasal, nagawa niyang manhalaw sa paligsahan sa bundok ng Carmel laban sa mga propeta ni Baal at Asera. Sa pamamagitan ng kanyang pagdarasal, muling nagkaroon ng ulan pagkalipas ng 3.5 taon. Pangalawa, siya ay lubos na sinanay ng Diyos. Bago siya humarap doon sa bundok ng Carmel, sinanay muna siya ng Diyos. Bago siya nakipaglaban, sinanay muna siya ng Diyos. Diba yung mga sundalo, bago sila makipaglaban, sinasanay muna sila. So ganun sinanay ng Diyos si Elias. Ang pagsasanay ng Diyos kay Elias ay makikita natin sa unang hari chapter 17. Bago humarap si Elias sa kanyang mga katunggali sa bundok ng Carmel, lubos siyang sinanay ng Diyos upang magtiwala sa Diyos. 3 taon ang nakalipas bago inutusan ng Diyos si Elias na pumunta kay Ahab. Sa pamamagitan ng mga kahirapan na dinanas ni Elias, siya ay natuto na magtiwala lamang sa Diyos. Dinala siya ng Diyos sa lugar kung saan siya lubos na masasanay. Ang lugar na kung saan siya sinanay ng Diyos ay hindi komportableng lugar. Pinapunta siya ng Diyos sa batis ng Cherit kung saan siya ay nanirahan at dinadalhan siya ng uwak ng pagkain ng tinapay at karne sa umaga at sa hapon. At pagkaraan ng ilang panahon, natuyo ang batis at muli siyang inutusan ng Diyos
na magtungo sa Sarepta na kung saan naroon ng isang balo na mayroong isang dakot na harina at tapayan at kaunting langis sa banga na kanilang inihahanda upang kainin ng kanyang anak bago sila mamatay. Hindi nagreklamo si Elias sa Diyos sa pagsasabing, paano ako pakakainin ng babaeng balong ito? Gayong salat sila sa kanilang pamumuhay. Natuto si Elias kung paano magtiwala sa Diyos sa kabila ng mahirap na sitwasyon. Kaya hanggang sa matapos ang taggutom sa lupain, si Elias ay nanirahan sa Sarepta kasama ng babaeng balo at pinakain sila ng Diyos hanggang sa matapos ang taggutom. Dito niya napatunayan na ang Diyos ay kasama niya. Kaya nung marinig niya ang salita ng Diyos, pumunta siya muli kay Ahab at lubos na naniniwala na ang Diyos ay kasama niya. So yung sikreto ng pagsasanay ni Elias ay ang pagsunod niya. Kung ano yung sinabi sa kanya ng Diyos, kung ano yung sinalita ng Diyos, sinusunod niya, ginagawa niya. Sa pagsasanay, kailangan ng ating pagsunod. Hindi tayo masasanay kung tayo ay hindi susunod sa salita ng Diyos. Kaya doon sa pagsasanay ni Elias, natuto siyang sumunod sa salita ng Diyos. Bagaman minsan hindi natin maintindihan yung isang bagay, ay kailangan natin sumunod sa Panginoon. Kaya doon sa pagsasanay ni Elias, doon siya natuto na magtiwala sa Diyos. Pagkatapos ng kanyang pagsasanay, pagkalipas ng 3 taon, dumating ulit yung salita ng Diyos sa kanya. Sabi sa kanya, humarap ka na kay Ahab. Kaya doon sa kanyang pagsasanay, na-train siya ng Diyos. Sinubok siya ng Diyos. Pagkatapos noon, nagtagumpay siya doon sa bundok ng Carmel. So hanggang dito na lamang po. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Dakila at mahabagin namin amang Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa napakadakilang biyaya ng kaligtasan po, Panginoon. Panginoon, nawa matuto po kami sa buhay ni Elias. Maraming tao po, Panginoon, yung tumalikod po, maraming tao po, Panginoon, yung tumalikod po sa iyo at nagsisamba sa mga Diyos-Diyosan. Nawa kami po bilang mga anak ng Diyos ay magkaroon din po ng pagnanais na manumbalik po sa tunay na Diyos. Gaya ni Elias, nawa may pahayag po namin ang aming pananampalataya sa nag-iisang Diyos na tunay. Nawa, Panginoon, huwag po kami matakot kundi magkaroon ng katapangan na nagmumula sa iyo na ipahayag po yung salita ng Diyos. Nawa, Panginoon, magkaroon po din po kami ng katangian na gaya ni Elias na laging nananalangin sa iyo, Panginoon. Magkaroon po kami ng personal na panalangin nang sa gayon masigit ka namin makilala sa aming buhay pananampalataya. Panginoon, muli po kami po ay nagpapasalamat. Ito po yung aming samad dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat at mag-ingat po kayo.